Hindi nagtagal, ang mga henyong estudyante mula sa iba pang mga lungsod ay sunod-sunod na ring sumakay sa tren. Isa na roon si Lin Chunfeng na kumakaway habang natutuwa na ang bida ay talagang pupunta sa assessment ng martial arts exam at titiyakin niya na tatalunan niya ito sa pagkakataong ito. Sumagot lamang ng pagsang-ayon ang bida. Nang makita iyon ni Lin Xingye, tinanong niya ang bida kung may kilala rin pala ito mula sa Yang City. Sumagot ang bida na isinama siya ni Grandmaster Qin sa Yang City para mag-sparring noon. Hindi nagtagal, isang grupo ng kababaihan naman ang sumakay sa tren. Nang agad siyang makita ng isa sa mga ito, itinuro siya nito at galit na sinabihan na nagkita silang muli, kaya ipinangangako nito na siya naman ang mananalo sa pagkakataong ito. Tumanggo lamang ang bida bilang pagsang-ayon. May isa pang martial artist na estudyante ang lumapit sa kanya na tumatawa at sinabi sa bida na dumating na ang pagkakataon niya para makapaghiganti. Pagkatapos noon ay sunod-sunod pang mga estudyante ang tumatawag sa kanyang pangalan. Isa sa mga estudyanteng malapit sa kanyang kinauupuan ang nagtanong sa kanyang kasama kung ano ba talaga ang meron sa bida, at kung binugbog ba nito ang lahat ng henyo mula sa bawat malaking lungsod noon. Sumagot ang kasama nito na kalokohan daw iyon, dahil kailanman ay wala pa siyang narinig na ganoong uri ng tao mula sa Star City. Muling nagtanong si Lin Xingye sa bida kung ano ba talaga ang ipinagawa ni Grandmaster Qin sa kanya noon. Sumingit si Xiaoyan at nagbiro na huwag daw nitong sabihing binugbog ng bida ang buong Jiangnan Province. Nahihiyang tumingin ang bida bago niya sinagot na hindi naman ganoon kasobra ang nangyari. Samantala, sa Jiangnan Province, partikular na sa provincial capital sa Hang City Heavenly Star Plaza, habang nagtitipon-tipon ang napakaraming tao, pinagmamasdan nila ang mga lumulutang na imahe sa gitna ng napakalaking tore na may globo. Napatanong ang ilan kung ito ba ang Heavenly Star Secret Realm para sa martial arts exam ngayong taon, na sinasabing may napakaraming pambihirang kayamanan sa loob ng Secret Realm space. May ilang gustong-gustong pumasok dito upang mag-explore. Nagtataka sila kung paano ito naging isang martial arts exam, dahil parang praktikal na raw itong pamimigay ng mga oportunidad at biyaya sa mga kalahok. Sa ibaba, ang tatlong estudyante na iniligtas ng bida mula sa mga demonic cult ay nagpahayag ng reklamo. Dahil lamang ba sa lokal na estudyante sila ng Hang City ay kailangan pa nilang sadyang maghintay para sa mga taga-ibang bayan, at para sa kanila ay nakakainis ang sistemang iyon. Ngunit sinabi din niya na huwag na silang magreklamo, at isipin na lamang nila na wini-welcome nila ang bida na siyang lumigtas sa kanilang mga buhay. Hindi nagtagal, isang bus ang huminto sa harapan ng pasukan ng Heavenly Star Plaza. Ang lalaking nasa unahan nito ay agad na nakilala ng ilan bilang ang nangunguna at numero 1 henyo ng Wen City na si Chen Tianyan, na sinasabing napakataas ng talento na malayong-malayo ang agwat sa iba. Nagpahayag pa ito nang may kay-abangan na dudurugin niya ang lahat ng estudyante ng Hang City. Dahan-dahan itong lumakad malapit sa gitna ng plaza at hindi nagtagal ay bigla itong nagpasabog ng matinding enerhiya mula sa kanyang katawan. Habang sumisigaw ay hinahanap niya sina Chen Su, Kung Lei, at Luo daw kung nasaan ang mga ito. Hinihiling niya na magpakita ang mga ito at humarap sa kanya ngayon din. Nabahala ang mga estudyanteng nakasaksi ng mapagtanto nilang isa na pala itong ganap na tier 3 martial artist. Hindi naman nagpahuli ang tatlong hinahanap niya. Agad ding nagpakawala ng matinding enerhiya sa kanilang buong katawan sina Chen Su, Kung Lei, at Luo Dao. Galit na sinabi ng isa sa kanila kay Chen Tianyan na kung makaasta ito ay akala mo ay walang ibang tier 3 sa lugar na ito, at tinanong niya ito kung ano ba ang ipinagmamalaki nito. Napatanong ang kasamahan ni Chen Su kung sino ang lalaking ito at kung kilala ba niya ito. Sumagot ang babaeng kasamahan nila na isa lamang daw itong hamak na estranghero mula sa tabi ng daan, kaya nagtaka ito kung kailangan pa ba nila itong kilalanin. Habang naglalabas ng umiikot na vortex ng enerhiya sa kanyang kamay, sinabi ni Chen Tianyan na mabuti naman at nakarating na pala sa tier 3 ang tatlong ito. Binalaan niya sila na kapag nakapasok na sila sa Secret Realm, uubusin niya silang lahat sa loob lamang ng isang pag-atake. Nagalit ang tatlo at sumigaw kung sino ba ito sa akala niya para labanan silang tatlo ng mag-isa. Pinayuhan siya ng mga itong magpakita ng kabab ang loob at huwag na huwag nitong babanggain ang bida,
dahil ang bida ay isang tunay na halimaw na nakapatay ng mga tier 3 demonic cultists sa pamamagitan lamang ng isang suntok. Napangiti naman si Chen Tianyan dahil kilala na niya kung sino ang tinutukoy nilang henyo. Ang bida raw ang numero 1 ng Star City ngayong taon na isang hamak lamang na tier 2 na basura. Ngumiti ng nakakaloko ang tatlong estudyante na iniligtas ng bida at sinabing tama raw ang sinasabi nito na isang hamak na tier 2 na basura lamang ang bida. Sabay turo ng mga ito sa bida na pababa mula sa isang bus na unti-unti nang nagbubukas ng pinto. Sinabihan pa ng tatlo si Chen Tianyan na tingnan ng mabuti dahil narito na ang basurang hinahanap nito. Magkakasunod na bumaba sa tren sina Wang Tiantuo, Lin Xingge, Xiaoyan, at ang bida. Agad nilang pinagmasdan ang paligid ng Heavenly Star Plaza, kung saan biglang napansin ni Wang Tiantuo na pinagtitinginan pala ang bida ng napakaraming tao. Kaya naman agad na napasimangot ang bida nang makita niya si Chen Tianyan na mayabang na nakaharang sa kanyang daraanan. Malamig itong nakatingin sa kanya habang sumisenyas gamit ang kamay na patay raw ang bida sa kanya kapag nagsimula na ang laban. Dahil sa nakitang iyon, nagtaka at nagtanong si Lin Xingge kung binugbog din ba ng bida ang lalaking ito noon. Nagtaka rin si Wang Tiantuo dahil kung binugbog nga ito ng bida noon, napakalakas naman ng loob at may gana pa rin itong magyabang ng ganoon sa harap nila ngayon. Napaisip ang bida dahil sa totoo lang ay wala siyang natatandaang anuman tungkol sa estudyanteng ito. Sa kabilang banda, habang nakalutang sa himpapawid at pinagmamasdan ng mga estudyante mula sa itaas, nagtanong si Grandmaster Lin Biexing kay Grandmaster Qin kung ito na ba ang bida na palagi nitong ipinagmamalaki sa kanya. Sinabi niya na mukha namang ordinaryong tao lamang ang bata. Nagtanong si Grandmaster Qin kay Grandmaster Lin Biexing, bilang pangkalahatang pinuno ng Jiangnan Province Martial Arts Exam kung bakit napakahina naman yata ng mata nito sa pagpili ng talento. Sinabi ni Lin Biexing na paulit-ulit na lang nitong pinupuri ang batang iyon hanggang langit, kaya akala niya tuloy ay may 3 ulo at 6 na kamay ito sa personal. Nakangiting sumagot si Grandmaster Qin na bagaman walang 3 ulo at 6 na kamay ang bida, ang 100% compatibility nito sa 7 attribute at ang kakayahan nito sa attribute fusion ay isang katotohanan. Hindi pa rin naniwala si Grandmaster Lin Biexing at sinabing hanggat hindi niya nakikita gamit ang sarili niyang mga mata ay hindi siya maniniwala. Umaasa na lamang siya na hindi siya bibiguin ng bida sa susunod nitong ipakikitang lakas sa loob ng pagsusulit. Nang mapagtanto ng mga estudyante sa plaza na ang lahat ng mga kalahok mula sa iba't ibang lungsod ay nandito na, nagtataka sila kung bakit hindi pa rin nagsisimula ang pagsusulit. Ang ilan naman ay nagsasabing masyado raw mayabang at nagpapakitang gilas si Chen Tianyan sa gitna, habang ang iba naman ay nakakaramdam na ng gutom sa katatayo roon. Ngunit isang nakakatakot at napakalakas na shockwave ang biglang sumabog sa buong kapaligiran na nagmula kay Grandmaster Lin Biexing, habang seryoso at malakas niyang sinisigawan ang lahat na manahimik. Ang matinding enerhiya na iyon ay nagdulot ng napakatinding pressure sa buong Heavenly Star Plaza, kaya halos lahat ng estudyante ay napaluhod sa bigat ng aura. Napagtanto ng bida na ang pressure at aura ng isang Grandmaster, kahit ilang beses niya pang maramdaman at maranasan, ay talagang nakakapang-inig pa rin sa takot at hirap labanan. Pilit pa rin niyang nilalabanan ang matinding pressure na iyon upang manatiling nakatayo. Sa mga oras na iyon, biglang tumingin sa kanya si Grandmaster Lin Biexing. Pagkatapos ay nagpakilala ito sa lahat na siya ang tatayong examiner para sa assessment na ito, at inaanunsyo niya na ang mga patakaran para sa darating na pagsusulit. Una, ang assessment na ito ay opisyal na gaganapin sa loob ng Heavenly Star Secret Realm at tatagal ng 7 araw, kung saan maaari silang makakuha ng kaukulang puntos sa pamamagitan ng pagpatay ng mga mababangas na hayop sa loob. Pangalawa, may mga nakatagong piraso ng mapa sa loob ng katawan ng mga mababangas na hayop na iyon, at ipapakita ng mga mapang ito ang lokasyon ng ilang mga espesyal na hayop na magbibigay ng mas malalaking puntos sa kanila kapag napatay nila. Ang pangatlo, mayroong isang tier 4 na initial stage barbarian dragon sa mismong gitna ng Secret Realm, at ang sinumang makapatay nito ay makakatanggap ng malaking bonus na 10,000 puntos. Bahagyang napangiti ang bida habang iniisip ang tungkol sa tier 4 na initial stage barbarian dragon na may katumbas na 10,000 puntos,
alam ni Wang Tiantuo na may bloodline ng lahi ng dragon ang barbarian dragon na iyon, kaya ang lakas nito sa pakikipaglaban ay tiyak na mas malakas at mas matindi pa kaysa sa isang karaniwang tier 4 na middle stage na nilalang. Nagdagdag pa ng isang patakaran si Grandmaster Lin Biexing bilang pang-apat na tuntunin. Sinabi niya na sa pamamagitan ng paggapi o pagtalo sa ibang mga kandidato o estudyante, maaari nilang nakawin ang kalahati ng mga puntos na naipon ng mga ito. Nadismaya ang bida sa kanyang narinig dahil napagtanto niya na mukhang magpapatayan, mag-aagawan, at magbabanggaan talaga ang mga kandidato sa isa't isa sa loob dahil sa patakarang ito. Nang tuluyan ng mawala ang mabigat na pressure sa paligid, nagulat silang lahat nang biglang lumitaw ang isang nagliliwanag na bracelet sa tapat ng kanilang mga harapan. Ipinahayag ni Grandmaster Lin Biexing sa lahat na ito ang scoring bracelet, kung saan maaari nilang suriin ang leaderboard at ang kasalukuyang puntos ng bawat isa sa kanila gamit lamang ito. Nang magsimulang magtipon ng kulay berdeng bowl ang enerhiya sa kamay si Grandmaster Lin Biexing, inanunsyo niya na opisyal nang magsisimula ang Jiangnan Province Martial Arts Exam. Ibinato niya ang naipong enerhiya sa malaking globo na agad namang lumikha ng isang portal, at inanunsyo na bukas na ang Heavenly Star Secret Realm upang maaari nang pumasok ang mga kandidato sa lokasyon ng pagsusulit. Hindi nagpatumpik-tampak si Chen Tianyan. Agad itong kumilos at unang tumalon patungo sa portal upang mauna siya sa lahat. Nang makita iyon ng iba, nagmamadali na rin ang mga itong tumakbo at tumalon upang makapasok agad. Iminungkahi ni Lin Xingye sa bida na magmadali na silang pumasok, ngunit sinabihan sila ng bida na mauna na sila dahil maghihintay muna siya ng kaunti pa doon sa labas. Agad na napagtanto ni Xiaoyan ang binabalak ng bida, na papasok ito mamaya para mambubugbog ng mga tao at mangagaw ng mga puntos. Kaya naman, gamit ang kanyang spiritual telekinesis, mabilis niyang binuhat at hinayla sina Lin Xingye at Wang Tiantuo upang sabay-sabay na silang makapasok sa portal. Sumisigaw si Lin Xingye na napakarahas at napakalupit talaga ng plano ng bida. Tanging pagkaway na lamang ang naging sagot ng bida habang nagpapalam sa mga ito. Ngunit habang nakangiti, iniisip niya sa kanyang sarili na ang pagkuha ng puntos sa pagpatay ng mga mababangas na hayop ay hindi hamak na mas mabagal kumpara sa pagbubugbog ng tao para pagnakawan sila ng lahat ng kanilang mga naipong puntos. Bigla siyang napalingon nang tawagin siya ni Grandmaster Qin upang anyayahan siyang uminom muna ng tsaa habang naghihintay. Agad naman siyang sumunod at nagpasalamat sa paanyaya. Nang makaupo na siya sa tabi ni Grandmaster Qin, kapansin-pansin na para silang magkapareho ng postura at kilos kung paano humawak at uminom ng tsaa. Binasag ni Grandmaster Lin Biexing ang katahimikan nang sabihin nito na nakikita na niya ngayon na silang dalawa ay parehong may puno ng masasamang balak sa kanilang mga isip. Nakangiting sumagot ang bida na si Grandmaster Lin Biexing naman ang nagtakda ng mga patakaran ng exam at wala naman siyang nilabag na anuman sa mga ito. Sinabi ni Grandmaster Lin Biexing na bukod sa bida ay may ilan pang tier 3 na kandidato sa pagsusulit na ito, kaya tinanong niya ang bida kung ganoon ba talaga ito confident sa sarili nito. Nakangiting sumagot ang bida na mayroon naman siyang kaunting kumpiyansa sa kanyang kakayahan. Ngunit bigla siyang tinapik-tapik sa likod ni Grandmaster Qin habang sinasabihan na talagang nagpapakumbaba pa raw ang bata, samantalang kamakailan lamang ay mag-isa nitong hinarap ang mga pagtatangka sa pagpatay sa kanya ng mga demonic cult sa Star City. Idinagdag pa ni Grandmaster Qin na sa loob ng 8 araw ay nakapatay ang bida ng mahigit 20 tier 3 at malubha pang nasugatan ang 2 tier 4 na martial artist. Napamura sa matinding gulat si Grandmaster Lin Biexing dahil hindi siya makapaniwala sa kanyang narinig. Nahihiyang ipinaliwanag ng bida kay Grandmaster Lin Biexing na hindi naman iyon ganoon kaeksaherado gaya ng sinasabi ni Grandmaster Qin. Sumagot si Grandmaster Lin Biexing na alam naman niyang mahilig talagang magyabang ang matandang si Grandmaster Qin, at nagtanong kung sa tingin ba nito ay kasing mura lang ng repolyo sa palengke ang mga tier 3 demonic cultists para maubos ng ganoon kadali. Ngunit nanlamig at natigilan siya sa gulat ng seryosong ipaliwanag ng bida na hinabol talaga siya at pinagbantaan ang kanyang buhay sa loob ng 8 araw, kaya kailangan niyang isapalaran ang maliit niyang buhay para lamang mapatamba at magapi ang mga demonic cultists na iyon. Dito na po nagtatapos ang ating kabanata, abangan ang mga susunod pa nating upload.
Huwag din kakalimutang mag-like, share, subscribe at e-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga susunod pa nating mga video.